I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tomas told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral files ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kasama ko ron, huwag nyo rin akong patayin, ha? Sorry, going back on dun sa filing po ninyo today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire. She's saying, ang source ng di umano yung pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampa ng kaso ang Ombudsman dahil itinanggalan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako rinagalang? Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are not maligning? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not filing cases against Well, It's mas komplikado doon. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte. Okay. Sir, you also said that... Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit Umarangkada ang bangayan sa Senado matapos magbatuhan ng paratang sina Senadora Amy Marcos at Senate President Pro Tempore Ping Lacson kaugnay ng umano'y porco allocable sa national budget. Ang dating technical na usapin sa bicameral conference ay nauwi sa personalang sagutan. Sino nga ba ang may moral na karapatang manita? Si Troy Gomez sa report. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa 2026 national budget, nagliyab na ang isa sa pinakamainit na bangayan sa Senado ngayong taon. Unang pinutakan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senadora Amy Marcos matapos umano nitong punahin ang pork sa 2026 budget. Samantalang ayon kay Lacson, may sarili rin itong 2.5 bilyong pisong allocables sa 2025 budget. Hindi rin nakaligtas sa puna ni Lacson ang pananahimik umano ni Marcos noong bicameral conference kung saan napagdesisyonan
ang huling bersyon ng 2026 budget. Si Marcos ay miyembro ng BICAM. Dagdag pa ni Lacson, madalas umunong makita si Marcos sa pamamahagi ng AIX at MAIFIP, mga programang tinatawag nitong soft pork. Pero hindi nagpatinag si Senadora Amy Marcos. Sa isang pahayag, iginit niyang ang tinutukoy ni Lacson ay wishlist lamang na hindi naman na ipamahagi. Giit ni Marcos, ang mga oposisyon lahat ay FLR o for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay o zero silang lahat sa budget. Dagdag pa ni Marcos na hindi siya dapat sisihin sa mga alokabos ng administrasyon. Pinaringgan pa niyang si Lacson ay abogada ng Malacanang. Hindi rin pinalampas ni Lacson ang patutsada. Sagot niya, hindi raw niya babawiin ang kanyang posisyon. Bukod sa issue ng pork, nadamay pa ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson na inakusahan ni Marcos na umano'y nililimitahan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Paratang na mariing itinanggi ni Lacson. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa budget at flood control scandal, malinaw na ang sagutan ni Marcos at Lacson ay hindi na lang tungkol sa numero, kundi tungkol sa moral ascendancy sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez.